Ang American thriller crime movie na may pamagat na Double Jeopardy ay ipinalabas noong 1999. Sa Whidbey Island, Washington nagsimula ang pelikula kung saan makikita ang babaeng si Libby, kasama ang 4 na taong gulang niyang anak na si Matty. Sinasabi nila na wala nang hahanapin pa sa buhay si Libby dahil bukod sa kanilang magandang katayuan sa buhay, may masaya pa itong pamilya dahil sa mapagmahal nitong asawang si Nick, na isang negosyante at stockholder ng isang malaking korporasyon. Nang araw na yun nagkaroon ng fundraising party sa kanilang bahay para sa eskwelahan na pinapasukan ng kanilang anak na si Matty. Naroon din ang guro ni Matty na si Angie, na best friend din ni Libby. Sa party tinanong si Nick ng kanyang mga kasosyo kung natanggap na nito ang liham galing sa kumpanya. Sinabi ni Nick na walang dapat ipag-alala dahil walang basehan ang paratang. Nang matapos ang party, isang sorpresa ang ipinakita ni Nick at Angie kay Libby, isang sailboat na isa sa mga pangarap ni Libby na magkaroon. Sinabi ni Nick na kinausap niya ang kanyang kaibigan na subukan muna nilang gamitin ang sailboat bago nila bilhin. Nagpresenta naman si Angie na siya muna ang bahalang tumingin kay Matty. Walang mapagsidla ng kasiyahan sa mga oras na yun si Libby habang minamaneho ang sailboat. Inubos nila ang maghapon sa dagat at doon din nila pinagsaluhan ang matamis nilang pagmamahalan. Malalim na ang gabi nang magising si Libby na wala sa kanyang tabi si Nick. Natakot si Libby nang makita niyang maraming dugo sa kanyang damit at maging sa paligid nagkalat rin ang mga dugo. Paulit-ulit niyang tinatawag si Nick hanggang pulutin niya ang isang patalim na nasa sahig. Nagulat na lamang si Libby nang biglang may dumating na Coast Guard. Kinaumagahan, nagsimula agad hanapin ng mga Coast Guard at rescue team si Nick, pero nang palubog na ang araw, muling napahagulgol ng iyak si Libby nang sabihin sa kanya na bigo ang mga Coast Guard na makita si Nick o ang katawan nito. Ilang araw ang lumipas, patuloy pa ring umaasa si Libby na babalik ng buhay si Nick. Nabigla si Libby sa dalang balita ng kaibigan niyang abogado. Sinabi ng kanyang abogado na idineklara ng patay si Nick, pero ang problema, inaakusahan na si Libby ang nagpatay at nagtapon sa dagat kay Nick. Agad na hinuli ng mga pulis at ikinulong si Libby na hindi pinayagang makapagpiyansa. Sinabi ng kanyang abogado na bago pa nawala si Nick, kinasuhan ito ng paglulustay ng malaking pondo ng kumpanya. Base din sa imbestigasyon 4 na buwan ang nakakaraan, bumili si Nick ng 2 million life insurance, kaya inisip ng mga pulis na pinatay si Nick para makuha ni Libby ang 2 million life insurance policy, at para rin hindi na madamay pa si Libby sa problema ni Nick sa kumpanya. Umiiyak na sinasabi ni Libby sa korte na hindi niya magawang patayin si Nick dahil mahal na mahal niya ito, pero may inilabas ang prosecution na audio record ng gabing iyon, kung saan humihingi ng tulong si Nick sa Coast Guard dahil sa sinaksak umano ito. Dahil doon, naniwala ang korte na pinatay nga ni Libby si Nick at inihulog sa dagat. Hinatulan ng korte si Libby ng pagkakakulong. Bago dinala sa kulungan si Libby, sinabi nitong wala siyang ibang pagkakatiwalaan na iwanan kay Matty, kaya pinakiusapan ni Libby si Angie na ampunin nito si Matty. Inilipat din ni Libby ang $2 million sa pangalan ni Matty para magamit ito ng kanyang anak. Nangako naman si Libby sa kanyang anak na muli pa rin silang magkikita. Masakit man para kay Libby, wala na siyang magagawa kundi harapin na lang ang mahirap na buhay sa loob ng bilangguan. Tanging nagpapalakas ng loob na lamang kay Libby ay ang madalas na pagbibisita ni Angie at Matty. Subalit makalipas ang ilang buwan, nag-aalala na si Libby dahil hindi na bumibisita pa sina Angie. Palaging tinatawagan ni Libby ang bahay ni Angie pero wala nang sumasagot. Dala ng sobrang pagkasabik ni Libby na makita ang anak, hindi na ito makatulog sa kaiiyak. Pinayuhan si Libby ng kanyang mga kasamahan na sina Evelyn at Margaret na imbis na magmukmuk si Libby, gamitin ito ang utak dahil maraming paraan para mahanap ang isang tao. Tinawagan ni Libby ang eskwelahan na dating pinagtatrabahuhan ni Angie. Nagpanggap si Libby na siya si Angie. Nagtanong si Libby sa sekretarya kung anong address ang inilagay nila sa kanyang huling sahod. Sinabi naman ng sekretarya kung ano ang nasa record nila. Dahil doon nalaman ni Libby ang telephone number at sa San Francisco lumipat si Angie. Nagulat si Angie nang tawagan siya ni Libby. Sinabi ni Angie na nakatakda silang bumisita kay Libby sa susunod na linggo, pero hindi na naniniwala pa si Libby. Ibig ni Libby na makausap niya ang kanyang anak. Ibinigay ni Angie ang telepono kay Matty, pero isang lihim pala ang madidiskubre ni Libby. Dinig na dinig niya ang pagdating ng isang tao, walang iba kundi si Nick. Buhay ito at tinawag ni Matty na daddy. Nabigla ng sobra si Libby, lalo pang nasigurado ni Libby na si Nick ang naroon dahil pinutol na nito agad ang linya ng telepono. Malinaw na kay Libby na maging si Angie ay kasabwat ni Nick. Hindi akalain ni Libby na ganun kasama ang lalaking kanyang minahal na nagawa siyang lukohin ito dahil lang sa pera. Tinawagan ni Libby ang kanyang abogado, mga pulis, at ang insurance company at sinabi niyang inosente siya dahil hindi totoong patay si Nick pero walang naniwala sa kanya. Alam ni Margaret ang nararamdamang galit ni Libby dahil sa sinapit nito. Sinabi ni Margaret na isa siyang dating abogado. Ipinaliwanag nito kay Libby ang double jeopardy ng Fifth Amendment ng Amerika, na hindi pwedeng pagdusahan ng isang tao ng 2 beses ang isang krimen. Kaya sinabi ni Margaret na magpakabait si Libby para mabigyan siya ng parol, at kapag nakalabas na siya ng kulungan,
pwede na niyang patayin si Nick na hindi na siya makukulong pa, dahil pinagdusahan na niya sa kulungan ang hindi pa niya nagagawa ang krimen. Nabuo ang plano sa isipan ni Libby na harapin si Nick at bawiin ang kanyang anak, gaya ng payo ni Margaret na umiwas sa gulo bagkus ihanda ang katawan na maging malakas para sa pagtutuos nila ng kanyang asawa. Makalipas ang 6 na taon, pinayuhan si Libby ng kanyang mga kaibigan na mag-apply na siya ng parole, pero kailangan aminin niya ang krimen at sabihing nagsisisi na siya sa kanyang ginawa. Sinunod ni Libby ang payo ng mga kaibigan, dahil doon nabigyan siya ng conditional parole, pero kailangan muna niyang tumira sa halfway house ng 3 taon. Ang parole officer na si Travis ang namamahala sa halfway house. Sinabi ni Travis na maaari nang maghanap ng trabaho si Libby pero kailangan sumunod ito sa patakaran na umuwi ng tama sa oras at hindi gagawa ng kalokohan, kung hindi ibabalik siya sa kulungan. Ang sumunod na araw, hindi naghanap ng trabaho si Libby kundi pumunta ito sa library para hanapin ang bagong address ni Angie. Isang binata ang nagturo sa kanya kung paano gumamit ng computer, saka nagyaya ang binata na kumain sila ni Libby, pero nang sabihin ni Libby na kagagaling pa lamang niya sa kulungan sa salang pagpatay sa asawa, agad na umalis ang binata. Wala ring matukoy na address si Libby dahil maraming pangalan ng katulad kay Angie ang lumabas. Kinagabihan, nasaksihan ni Libby kung paano pabalikin ni Travis sa kulungan ang isang kasama nila, dahil sa hindi nito pagsunod sa patakaran ng halfway house. Pero desidido si Libby, hindi na siya makapaghintay pa ng 3 taon bago makita si Matty. Pumunta ito sa dati nilang lugar. Nakiusap si Libby sa kanyang kaibigan na principal na malaman ang address ni Angie. Nakita ni Libby na nagbago na rin ang pakikitungo sa kanya ng kanyang kaibigan. Tumanggi ito na ibigay ang address ni Angie. Kaya nagpasya si Libby na pasukin na lang ang eskwelahan para hanapin ang record file ni Angie. Samantala, nalaman na ni Travis na hindi pa nakauwi si Libby. Nang mahanap ni Libby ang file ni Angie, agad niyang kinuha ito. Nagkataon na napadaan ang mga sheriff, nalaman nilang may pumasok sa eskwelahan. Tumakbo si Libby papunta sa dagat pero hindi siya tinigilan ng mga sheriff hanggang ma-corner si Libby at mahuli. Kinabukasan dumating si Travis para sunduin si Libby. Habang pabalik na sila, sinabi ni Travis na ibabalik na niya si Libby sa bilangguan dahil nilabag nito ang patakaran. Nilagyan ni Travis ng posas si Libby saka umakyat si Travis para magkape, pero nakita ni Libby na naiwan ni Travis ang susi ng kotse. Ini-start ni Libby ang kotse at sa pagtakbo nito tinamaan ang kotse na nasa unahan, saka ito nahulog sa dagat. Nakita ni Travis ang nangyari, agad itong tumakbo at pinigilan si Libby, pero huli na, nakasama na siya ni Libby na nahulog sa dagat. Inalis ni Travis ang posas sa kotse para mailigtas si Libby. Nang makawala si Libby, dinampot ni Libby ang baril ni Travis saka ito nagmamadaling lumangoy para tumakas. Nagpupumiglas si Libby saka nito hinampas ng baril sa ulo si Travis, nahilo ito at nabitawan si Libby. Ilang sandali pa, tuluyan ang nakatakas si Libby habang na-rescue naman agad si Travis. Nakisakay si Libby sa isang truck hanggang makarating siya sa bahay ng kanyang magulang. Alam ng kanyang ina na kailangan ni Libby ng tulong, kinuha nito ang nakatagong pera sa lupa at ibinigay kay Libby. Hiniram din ni Libby ang sasakyan nito. Ginamit ni Libby ang pangalan ni Angie at nagkunyari siyang bibili ng bagong sasakyan. Ibinigay ni Libby ang social security number ni Angie para sa credit check, at nang tingnan ng salesman sa computer, nalaman ni Libby na sa Colorado na ang address ni Angie. Agad tumalikod na si Libby at iniwan ang salesman. Dahil alam ni Travis na si Angie ang hinahanap ni Libby, si Angie ang magiging daan para mahuli niya si Libby. Ginamit din ni Travis ang social security number ni Angie na nasa papel na nakumpiska niya kay Libby, at sa tulong ng kanyang kakilala nalaman niya ang address ni Angie. Natunto ni Libby ang bahay ni Angie pero may iba ng pamilyang nakatira. Isang matandang babae na kapitbahay ni Angie ang nakapagkwento kay Libby, na 3 taon na ang nakakaraan na namatay si Angie sa pagsabog dahil sa gas leak sa kanilang bahay. Nag-imbestiga si Libby sa nangyari, hanggang makita ni Libby ang kopya ng newspaper sa pagkamatay ni Angie. Sigurado si Libby na kagagawa na naman ni Nick ang lahat. Napansin ni Libby ang painting na nasa likod ni Angie. Isa iyon sa mga painting ni Nick na gawa ng paborito niyang artist na si Kandinsky. Ang hindi alam ni Libby, nakarating na rin sa Colorado si Travis. Nagtanong si Libby sa isang art gallery kung sino na ang may-ari ng painting na nasa litrato. Dahil nasa online lang ang impormasyon, nalaman ni Libby na isang nagngangalang Jonathan Devereaux na nakatira sa New Orleans ang nakabili ng painting. Pero sigurado si Libby na iyon ang bagong pangalan na gamit ni Nick. Nagkataon naman na napadaan si Travis sa lugar at namataan niya ang sasakyang gamit ni Libby na sinabi ng matandang babae, pero wala nang naabutan si Travis sa art gallery. Narinig na lamang ni Travis na binangga na ni Libby ang kanyang kotse, kaya muli na namang natakasan ni Libby si Travis. Agad nagbiyahe si Libby, at pagdating niya sa New Orleans, nadiskubre niya na si Nick ang may-ari ng isang hotel na gamit ang pangalan na Jonathan Devereaux. Nalaman din niya sa receptionist ng hotel na magho-host si Nick sa gaganaping fundraising party doon. Ibig ni Libby na pumunta sa party pero wala siyang damit na maisusuot hanggang makaisip siya ng paraan. Pumasok si Libby sa isang magarang hotel,
Nakinig ito sa usapan ng isang VIP na customer at ng reception officer. Nalaman ni Libby na Mrs. Screech ang pangalan ng mayamang babae at sa Suite 1420 ito naka-check-in. Saka pumasok si Libby sa boutique na nasa loob ng hotel. Pumili si Libby ng mamahaling damit. Nagpakilala siya na si Mrs. Screech, at sa Suite 1420 nito pina-charge ang bayad. Naniwala naman ang sales lady dahil nakita nito sa computer na may ganun ng pangalan na customer ng hotel. Habang si Travis ay kakarating lamang sa New Orleans, humingi ng tulong si Travis sa police chief ng lugar para mahuli agad si Libby. Kinagabihan, kunyaring kinausap ni Libby ang mag-asawang guest ng party para makapasok ito kahit walang invitation. Laking gulat ni Nick nang makita si Libby. Pinakiusapan ito ni Nick na sa walang tao sila mag-usap, pero hindi pumayag si Libby. Sinabi ni Nick na kaya niya pinalabas na namatay siya, para malusutan niya ang kanyang kaso at hindi makuha ng kumpanya ang kanilang mga ari-arian. At para makuha ni Nick ang 2 million insurance policy nang sa ganun mas gumanda ang buhay ni Libby at kanilang anak. Hindi bumenta ang paliwanag ni Nick kay Libby. Sinabi ni Libby na wala siyang pakialam sa pera basta ibigay lamang ni Nick sa kanya si Matty, pero agad na umalis si Libby dahil nakita niyang dumating si Travis. Nakausap ni Travis si Nick pero itinanggi ni Nick na kilala niya si Libby. Nang gabing iyon habang nasa kalsada si Libby, namataan siya ng isang pulis. Tumatakbong dumating sa lugar si Travis pero muli na namang nakatakas si Libby. Kinabukasan pumunta si Travis sa opisina ni Nick para tanungin kung bakit siya ang sadya ni Libby. Dito na napansin ni Travis ang painting na hinahanap noon ni Libby sa art gallery. Nang makaalis si Travis, tumawag si Libby kay Nick. Sinabi ni Libby na dalhin ni Nick si Matty, at sa isang sementeryo sila magkita. Pumayag si Nick at nagkasundo silang magkita ng 4:00 sa hapon. Pagsapit ng hapon sa labas ng sementeryo nagkita si Libby at Nick. Sinabi ni Nick na naghihintay sa loob ng sementeryo si Matty. Nakita ni Libby ang isang bata, subalit nang tawagin niya ito, tumakbo ang bata. Nagtaka si Libby pero sinundan pa rin niya ito. Biglang sumulpot sa likod si Nick saka inihampas si Libby sa pader na agad itong nawala ng malay. Nang mga oras na yun, may pagdududa na si Travis na wala itong makitang records ni Jonathan Devereaux, kaya tinawagan niya ang kanyang kakilala at humingi siya ng kopya ng driver's license ng asawa ni Libby. Lumalabas namang hindi si Matty ang batang nakita ni Libby, kundi binayaran lang ito ni Nick para magpanggap na si Matty. Makalipas ng ilang sandali, nagising si Libby na nasa loob na ng kabaong. Napalingon ito dahil sa sobrang masangsang na amoy. Nangilabot si Libby nang madiskubre nitong may katabi siyang bangkay. Nagkukumahog niyang binubuksan ang kabaong pero nakasarado na ito. Naalala ni Libby ang kanyang baril na dala. Pinilit niyang makuha ito at binaril niya ang mga bisagra ng kabaong. Nang makalabas na si Libby, binasag din niya ang bintana para doon siya dumaan. Galit na sumugod si Libby papunta sa hotel ni Nick, pero bigla siyang pinigilan ni Travis. Napahagulgol na lang ng iyak si Libby. Kinagabihan muling pumunta si Travis sa opisina ni Nick. Sinabi nitong alam na niya ang lahat na gumagamit ng ibang pangalan si Nick. Ipinakita ni Travis ang driver's license ni Nick na nagpapatunay na siya nga ang asawa ni Libby na ibinalitang matagal ng patay. Sinabi ni Nick na pinatay na niya si Libby, kaya sila na lang dalawa ni Travis ang nakakaalam ng lahat. Inalok ni Nick ng $1 milyong si Travis para wag lang sabihin ito ang totoo sa mga awtoridad. Pero nagulat si Nick nang makitang pumasok si Libby na nakatutok ang baril sa kanya. Natakot si Nick at sinabing makukulong muli si Libby kapag binaril siya nito. Sinabi ni Libby na hindi na siya makukulong pa dahil double jeopardy na ang tawag doon. Nagbago ang isip ni Libby matapos sabihin ni Nick kung nasaan si Matty. Hindi na niya papatayin si Nick kundi ibig ni Libby na sa kulungan dapat pagdusahan ni Nick ang lahat. Sinabi rin ni Travis na siguradong makukulong si Nick, dahil ini-record niya ang pag-amin nito na tangkang pagpatay kay Libby. Sa takot makulong, biglang kinuha ni Nick ang kanyang baril saka pinagbabaril sila. Nilapitan ni Nick si Libby para patayin. Sinubukan agawin ni Travis ang baril kay Nick pero nabigo ito. Tumayo si Nick at babarilin na sana si Travis, nang sunod-sunod itong pinaputukan ni Libby, dahilan para agad na mamatay si Nick. Di nagtagal dumating ang mga pulis at paramedics sa lugar. Sinabi ng police chief na dahil wala na si Nick, si Libby na ang nagmamay-ari ng hotel at iba pang ari-arian ni Nick. Nangako si Travis na hindi lang parol ang aaprubahan niya kay Libby, kundi lalakarin pa niya para mabigyan ng full pardon si Libby. Ilang araw ang lumipas, sinamahan ni Travis si Libby sa eskwelahan ni Matty. Nagulat naman si Matty, di niya akalaing hindi totoo ang sinasabi ng kanyang daddy na patay na ang kanyang mommy. Mahigpit na niyakap ni Matty si Libby. Habang si Libby naiyak sa sobrang kaligayahan na makasama na niyang muli ang kanyang anak, at di na sila maghihiwalay pa hanggang wakas. Marami pong salamat sa inyong panunood at pagsuporta sa amin. Ang shoutout po ay sa susunod na lamang po nating video. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at masaganang bagong taon. Ingat po kayo palagi.